Ito po ang nagsisilbing grand entrance sa Liberty Square. So super laki po niyan sa loob. Oo nga pala guys, meron ditong lockers ha. Malas tayo guys sa part na yun dahil foggy po ngayon. Ayan guys, yung order namin. O diba? Guys, ayan ang makikita nyo. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po ang ating first full day dito sa Taipei, Taiwan. And now, nabasa nyo naman sa title, tayo ay pupunta sa mga famous tourist spots here again. And ang pupuntahan natin na nakalista sa itinerary natin is Chiang Kai-shek Memorial Hall area or complex. Then after nun is Taipei 101, Shili Night Market. Then meron pa tayong mga ibang pupuntahan which is yung Longshan Temple. And sa separate vlog is papakita ko din sa inyo yung Ximending kasi medyo mahaba for sure yung magiging Ximending vlog natin because iisa-isahin natin lahat ng mga famous tourist spots there. But abangan nyo yung susunod na episode. Then aside from that ay yung mga sikat na kainan na street food. Let's go! Hey! Excited na ba kayo to roam around the city? Yeah! Let's go! Tignan nyo guys kung gaano kalakas ang ulan. Diba? Ito yung pagpunta natin dito. If ever kung pupunta po kayo dito. Ngayon po ay March 15. Ayan, nakakalimutan na namin yung mismong petsa. Ayan guys, tignan nyo. Dito po tayo papasok sa number 2 na entrance and exit ng Gongguan Station. Let's go guys! Okay, so now guys, tuturuan ko kayo kung paano ang gagawin nyo. Just in case kung mayroon po kayo kasamang senior citizen or PWD, kung paano i-access sa Google Maps yung wheelchair-friendly elevator na area na exit ng entrance, ganyan. Ayan, so for example, which is ito naman talaga, pupunta tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So from here, i-click natin yung directions. Then, i-click natin itong setting ha, ito. Then, ang i-ano natin is yung wheelchair accessible. So, dyan sa wheelchair accessible na yan is avoid stairs and prefer elevator. Sa mangyayari, pagka ginanyan nyo, yung lalabas na po dyan is yun na. Which is kapag kakinlik niyan, so sasakay tayo dito sa Gongguan, tapos Chiang Kai-shek Memorial Hall, exit via 5. Then, yung exit via 5 na to, ibig sabihin may elevator po yung exit 5. Ganyan usually, okay? Yun po, mas okay po yun kapag kami kasama kayong senior citizens or PWD, but may mga instances na mas makakahaba yung lakad nyo sa ganon. So, kung kayo po, solo traveler lang kayo or kaya nyo naman maghagdan, huwag nyo isa-select yun dahil, for example, exit number 1 mas malapit, tapos exit number 5 mas malayo pero may elevator. Doon nila pa rin kayo dadali sa exit number 5. Gets niyo? So, kayo na lang bahala mamili kung ano yung the best para sa inyo. So guys, andito tayo kanina sa Gongguan. Then sumakay tayo. Then merong isang stop, pangalawang stop, pangatlong stop. So dito po yung Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ngayon guys, mag-exit tayo sa exit number 5. Ayan nakalagay CKS Memorial Hall. So guys, ayan, behind me, nakikita nyo po ang Liberty Square Arc or also known as Gate of Great Centrality and Perfect Uprightness. Gusto ko lang di-share sa inyo na ito pong arc na to, ito po ang nagsisilbing grand entrance sa Liberty Square. So kasi Liberty Square yan guys, yung area na to. Bali yung arc na to guys, nagawa to noong 1975. And also, gusto ko lang i-share din sa inyo, if ever kung first timer po kayong pupunta sa Taipei, Taiwan, make sure na mag-stop kayo dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall, sa Liberty Square, dito sa arc na to. Tapos yung mga concert hall na yun na nasa paligid. Sige, dumaan tayo ngayon guys dito para ma-experience ulit natin ang pagpasok sa grand entrance! Medyo malas lang guys yung punta natin kasi umuulan talaga. Kaya hindi tayo freely makatake ng photo, ganyan, and video. Okay, so guys, aside from dito sa mismong Chiang Kai-shek Memorial Hall na yan, na nakikita nyo dyan na color white na building, dito po, makikita nyo po dito yung National Theater and National Concert Hall. So this one is yung National Concert Hall. Then dito naman po is yung National Theater. Actually, medyo matagal na to guys at mas matanda to sa atin. Alam nyo ba, 1987 pa to nag-open?
And medyo mahirap po i-identify yung building na to. I mean, itong building na to, which is National Concert Hall, tapos ito namang National Theater, medyo mahirap siyang i-identify kasi super similar po sila sa architecture, ganyan, and mismong location. So, mahihirapan kayo. Check nyo na lang sa mismong Google Maps kung saan yung right placement nung sa dalawa. So, super laki po yan sa loob. Alam nyo ba, 2,000 people ang capacity niyan, di ba? Tapos guys, so nagre-research ako about this area, about this place or building mismo. Ang hinost niya ay isa sa mga pinaka-famous musicians na si Yo-Yo Ma. Okay, so hindi ko kilala si Yo-Yo Ma that time. And nung nakita ko lang yung photo, saka ko lang siya nakita na siya pala yun. Tapos guys, ito sikat na photo spot. Tingnan nyo, yung ate ko, tapos yung mother ko ay nagpipicture. Ako tagahawak ng payong nila. Now guys, papunta na tayo doon sa mismong Chiang Kai-shek Memorial Hall area, and gusto ko lang din i-share sa inyo, if ever kung hindi niyo po kilala si Chiang Kai-shek, siya po ang former president or leader ng Republic of China, and yes, ROC. Umakyat tayo guys kasi nung nakaraan, napunta natin ito, nung nakaraang punta natin, pero yung first time natin napunta dito, na-skip natin to. Pero since dito na tayo, it's okay. Guys, unfortunately, wala na ditong mga guards na nag-change. And tinanong ko, wala daw ngayong punta natin. Akala ko hindi nakawala kasi diba sa Rizal Park, hindi. Tapos guys, gusto ko lang i-share sa inyo na ito pong building ito, meron itong blue roof. So, sinisignify nun is freedom and democracy. O, diba? Galing. Guys, meron ditong ganap po. May mga tent dyan. Guys, nagpapamigay dito ng Cheetos. Ayun, nagpa-picture ako kay mascot nila. So, ilalagay ko dito yung screenshot. I mean, yung picture sa screen. And alam nyo, one of the reasons kaya ako lumapit, para mabigyan tayo. Diba? That's the technique. Nagkaroon tayo ng free Cheetos. 3 piraso, guys. Hindi isa. So guys, nandito ngayon tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So R08 yan. Then dito tayo pupunta sa R03, which is ang Taipei 101 World Trade Center. Now guys, we're here sa Taipei 101/World Trade Center Station. Then if ever kung gusto niyo malaman kung paano makapunta dito from Chiang Kai-shek, ilalagay ko dito sa screen yung mga kailangan yung sakyan. Tapos exit number 4 po ang kailangan yung labasan para makapunta kayo dun sa mismong building ng Taipei 101. Ito na! And also guys, gusto ko lang i-share sa inyo na kapag lalabas kayo dito sa mismong exit na to, kung gusto nyo yung tipong first reaction nyo yung ma-capture nyo, is ihanda nyo na agad yung camera nyo kapag ka sa mismong escalator pa lang. Ayan na! Let's go! Oo nga pala guys, meron ditong lockers if ever kung yun po ang inyong hinahanap. So, 10 NTD per 1 hour. Ganyan yung size. Then, meron ditong medyo malaking size, 20 NTD naman per hour. Pwede nyong gamitin pang bayad yung easy card nyo. Ngayon, tara po't magpunta tayo sa Simple Cafe. So, tinype ko na siya sa Google Maps. Pero dito lang naman yun sa mismong Taipei 101. Kasi sikat yun eh. Sikat yun. And even before hindi natin yun napupuntahan, ngayon gusto kong itry siya. Like for the first time ko matatry yun, yes. And sikat siya na coffee shop. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga menu na pwede yung makakain dito sa Taipei 101 mismo. Okay, so andito tayo guys ngayon sa Simple Cafe area, which is nakapila tayo. At gusto ko lang i-share sa inyo na kapag dito kayo kukuha ng coffee, pwede kayo makaakyat doon sa itaas. Kaya lang may minimum spend of 240 NTD per person dito, which is usually naman yung kape naman nila merong 240, ganyan na automatic. So, okay na yun. Basta per person dapat may order. And ang kinaganda nito, meron kayong libreng pass na paakyat.
hindi nyo na need bumili ng ticket dun sa Taipei 101 if ever. But kung mas prefer nyo yun, lalagay ko pa rin yung link dito sa ibaba. And yung mga previous vlogs natin, umaakyat tayo doon na nagbabayad tayo ng admission. But now, attempt natin to. First attempt natin para makaakyat for free. So, ayan guys, yung presyo. I-pause nyo na lang para makita nyo. So guys, naka-order na kami ng coffee. Then, ang total bill po namin is 920 NTD. And ano yun? Tatlong drinks siya. Tapos isang matcha roll. Then, ang pag-akyat dito, second floor. Pupunta kayo dito second floor, which is nandito na tayo ngayon. Then, sasakay tayo ng elevator going to 60th floor. Then, sasakay ulit tayo ng elevator going to 88th floor. Finally, we're here sa 88th floor. So, ayan no, tiga nyo. Malas tayo guys sa part na yun dahil foggy po ngayon. Wala pong makikita, di ba? Actually, expected naman na namin na foggy. Kasi dun mismo sa hotel natin, which is yung Just Sleep NTU, doon sa mismo window, kitang-kita tong Taipei 101. Kaya lang, since first time din dito ng ate ko and mother ko, might as well, pumunta na rin tayo. Kahit anong mangyari, at least, na-experience yung ganito. And also, ako naman, first time ko naman mag-simple kapa, which is okay siya sa akin dahil na-experience natin kahit paano. Dahil before, nakakyat tayo, hindi tayo nagbayad ng Taipei 101 na price, but nag-enjoy naman tayo kung napanood nyo yun, yung 48 hours in Taiwan. Hi! Puro Pilipino pala dito. Ayan guys, yung order namin, ito brown sugar latte ito man, Tapos, yan natin na yan? Abaw? Alba. Basta yun guys. Ilalagay ko na lang sa screen. Then ito yung atin. Tea infused latte. So 240 NTD ito. Tapos ito yung matcha roll. So guys, ngayon, itikman natin itong matcha roll. Sabihin ko sa inyo kung ano yung nasa. Ay, galing! Na ano siya yung nasa loob. Kumbaga hindi matigas. Lumalabas yung feeling. Let's taste it. Matcha-matcha yung lasa niya. What I mean is hindi yung parang artificial na matamis. Medyo mapait guys. Yung parang matcha sa Japan, ganun yung nalalasahan ko. Mapait to. Hindi ito gano'ng matamis ha. Pero masarap. So i-rate ko siya. Parang feeling ko sa price, parang sakto lang na medyo mahal nga eh. Pero knowing na ito yung reason kung ba't tayo nakalibre ng ticket dito sa Taipei 101, okay na din. So sa lasa, parang feeling ko 8 out of 10. Hindi siya ganun ka, yung lasa niya parang sakto lang. Hindi ganun ka, wow, walang wow factor. Then, if ever gusto niyo to, bilhin niyo lang, matcha roll. So guys, ayan, paubos ko na iniinom kong tea-infused latte ng Simple Kappa. And so far, ako po, honest review, parang marirate ko siya ng 7.5 out of 10. Kasi, matabang siya, oo. Kasi yung mga ibang tea latte na natitikman ko, medyo may tamis ng onte. So, if ever, kung gusto niyo naman, pwede niyo nagdagan ng sugar. Kasi may sugar naman doon na hindi liquid sugar, hindi ganun. So, yun, 7 out of 10. Si ate, Abaw Blend. Abaw Blend, dark roasted. Dark roasted, oo. Yeah. So, ano iyo? Okay naman? Okay naman siya. I-rate ko siya ng 9. 9. Sa'yo ma, black sugar latte. Ay, brown sugar latte, sorry. Masarap naman? Matapang. Matapang. So, ano rate mo? Sa 1, pinaka hindi masarap, tapos pinaka masarap 10. 7 over 10. 7 over 10 din. So, medyo same kami ng ganyan. So, if ever kayo, pwede kayo mamili kung ano yung gusto nyo. Mayroon namang sugar doon na dagdagan nyo na lang. So far sa akin talaga 7.5. So guys, andito ngayon tayo sa exit 4. Entrance exit 4. Nakikita nyo yan. And if ever po, kung pupunta kayo dito sa Taipei 101, dito kayo magpunta, mag-stand lang kayo sa area na to. Then, mapakita ko sa inyo yung view. Ito yung harapan ko po. Then, tingnan nyo yung taas. O, diba? Guys, ayan ang makikita nyo. At actually, mas maganda yan kapag hindi cloudy. Medyo cloudy po kasi yung punta natin. So, hindi kita yung pinakatuktok. But, pagka hindi cloudy, yan, isang buong straight makikita nyo dito. Tapos, parang ang technique para makapag-picture kayo dito na maganda, umasog kayo ng onti dito. Diyan, umatras kayo dyan. Then, use 0.5 kapag ka iPhone users po kayo. Kapag ka Android users, 0.6. Diba? Tada!
Diba? Okay guys, continuation. And actually, ibang araw na to kumpara doon sa mga nakita niyo sa previous clips. And now, pupunta po tayo sa Ningxia Night Market, which is sikat din siya, pero parang for me, parang I think top 3 ito. Kasi diba, top 1 Rauhe, top 2 is Shilin, tapos pangatlo itong Ningxia. And kasi nagpunta kami sa Rauhe, kaya lang hindi ako nakapag-vlog. Nakapunta kami nung nakaraan. Kaya lang, napakasiksikan pong level, ganun. Hindi kami nakakakilos, ganyan. So, if ever kung interested kayo sa Rauhe, ilalagay ko na lang dito yung screenshot ng mismong vlog. And now, dumiretso na tayo here sa Ningxia. And makakain na tayo doon at least. Kasi doon, karamihan doon mga local guys eh. Pero meron ding mga turista. Pero at least, makakilos tayo. Ngayon po, naglalakad tayo ngayon. I mean, iniintay muna natin syempre mag-go. Itong night market na to, accessible siya kapag kunyari sasakay kayo ng train, sa Green Line, magpunta kayo sa Zhongshan. Okay? Zhongshan na station, then mag-exit kayo sa exit number 6. Okay, we're here guys. Malapit lang siya, trust me. Okay lang na lakarin nyo na lang para makapagtipid, diba? Tignan nyo, meron dito 7-Eleven. And then actually, meron dong Watson. Diba? Yay! Bungad na bungad. Meron mga laruang ganyan. Alam nyo guys, mahilig po yung mga taga-Taiwan sa ganyan. Though, hindi ko alam kung magkano yung presyo. Tapos, ayan, meron mga laruan. Tignan nyo, 80 NTD, usually. Tapos, ayan o, tignan nyo. Mga dart if ever, kung gusto nyo, tapos mananalo kayo. Ang presyo ng ganyan dito, guys, 100 NTD, 6 darts. Wait, naamoy ko na yung favorite food natin, which is ang stinky tofu. Oh, look! Merong shop dito, oh. Talagang stinky tofu binibenta. Established siya noong 1951. Try kaya natin. Try natin mamaya. Ang pangalan ay Uncle Lee. Diba? Ito yung mga binibenta dito, oh. Mga tusok-tusok. Ayan. Diba? Mga seashells by the seashore. Halo-halo, guys, no? Like, iba't ibang klaseng food. Ito, seashell. Ito parang, yun nasa loob ng snail. I mean, snail, I think. Tapos yun, no, balat ng isda. Tapos ito naman, 20 NTD to, oh. Ito naman, 90 NTD, 170 malaki. Diba? Mga chicken. Ngayon guys, patry natin sa kanila itong cube steak, which is favorite natin to. Yan po ay pasok sa top 3 natin sa Taiwan. So, ang price niya is small 150 NTD, medium is 250 NTD, large is 450 NTD. One medium, and Himalayan salt. Okay, ayan. Actually, okay na okay ito for sharing eh. Madami naman siya. Okay, so guys, let's eat. Nabot, ang juicy niya. Ito ah. Tadam! Okay, so guys, naubos na namin yung food at ngayon tanongin natin sila sa thoughts nila. Ikaw, anong thoughts mo? Juicy. Saka? Tsaka medyo maalat-alat siya, pero tama lang. Kasi Himalayan salt yung pinili natin. Ikaw naman, anong thoughts mo natin? Masarap din. Nasarapan ko. Saka? Tsaka, hindi siya ganun katigas. Okay lang. Oo, malambot guys. Kaya di ba kapag titignan niya parang saglit lang tinotorch yun, pero malambot pa din siya kahit saglit lang. Ngayon guys, so dito naman tayo ngayon sa fruit with syrup coating on a stick. So ito, tanghulo lang siya. And ang presyo niya, 35 NTD kapag ka tomato. Kapag ka naman strawberry is 70 NTD. At ngayon, ang susubukan natin is ang strawberry. Ayan. So, 70 NTD yan. Let's go! Okay, ate, tikman mo na. Oh, crunchy. Oh. Okay, so ano thoughts mo ate sa rate mo? Rate mo muna. 8 out of 10. Yung thoughts mo? Yung strawberry masarap, pero yung sugar coating matigas. Matigas. Yeah. Ganun talaga. Medyo crunchy naman. Oo, crunchy. Ay, rinig na crunchy siya. Yan. Kumaan yung rate mo sa thoughts mo? Masarap siya. Juicy yung yung strawberry. Matamis siya. Na lalo siyang tumamis dahil dun sa sugar coating niya. First time mo ba kumain ng tanghulo? No, nakakain na ako ng ganito sa Thailand. Sa Thailand. Sa Thailand. Favorite ko ang Chadad's Pear. ang strawberry. So rating? 10 over 10. 10 over 10. Okay. Kasi favorite ko to. Okay, tayo naman. Pero ito favorite ko talaga itang hulo eh. So, hindi ko na siya i-rate na kung ano-ano. 10 na to sa akin.
Diba? Ang juicy. Ang sarap. Mo, juicy. Pagka talaga mga tanghulong ganito guys, ang i-recommend ko sa inyo is strawberry. Yung unang tikim ko nito sa Rauhe Night Market, yung unang punta natin sa Taiwan, hindi ko alam na ang nabili ko tomato. Kasi magkakulay siya eh. So, specific, sabihin nyo, strawberry. Okay, maghanap pa tayo. Next. Ito na yung hinahanap ni ate, sweet potato balls. So, ito ang price niya, 50 small, tapos large 80. And usually, ang bestseller dyan is plum. Pero tanongin natin sila kung ano gusto nila. Okay, so pinatang order natin since yun gusto nila. One small or large? Small lang. One small peanut. Yan. Ramdam na crunchy siya, guys. I mean, na matigas pa, ganun. Thank you. Ayan, guys. Ito siya. So, shake muna natin para kumalat yung flavor. Okay! So, ano yung thoughts mo? Pwede na, pero hindi ko naman siya masyadong gusto. Matigas or ano ba? Ano sa feeling mo? Makunat na siya. Makunat na? Kasi hindi bagong luto. Oo, kasi hindi siya bagong luto eh. Okay, ate, you're next. Ikaw ate, ano thoughts mo? I-rate ko siyang 9. 9, Masarap siya for me. Yung peanut, yung flavor, gusto ko siya. Pero hindi bagong luto. Pero mas masarap siguro kung bagong luto. Okay, next guys, ang bilhin natin itong Taiwanese pork sausage. Ayan po. Tingnan nyo, oh. Yan yung itsura niya. Tapos, ang price niya guys, isang piraso is 50, tatlo is 140. Pero isa lang ang tatry natin dahil for sharing yan. At tatry pa natin iba. So, ano yung thoughts nyo sa pork sausage dito sa Taiwan? Ikaw, ma? Masarap siya. Para siyang skinless. Skinless? Parang skinless. Matamis? Matamis, Matamis. Rate mo? Favorite ko yan. Favorite ko. 10 So, over 10. 10 over 10. Ikaw, ate? I-rate ko siyang 9. Bakit? Masarap siya for me. Bagay siyang with rice. With rice, with rice, tama. So ako guys, I think i-rate ko siya ng 9 out of 10 din. Hindi siya parang the best sa akin, pero okay na din siya. If ever kung pupunta kayo dito sa Taiwan, make sure na i-try nyo to para kompleto yung street food experience nyo. Okay, so narating na natin itong pinakadulo and now, bibidyohan ko na lang isa-isa yung mga street foods na pwede nyo makain dito para may idea kayo. Now, nagbabalik po tayo dito sa Uncle Lee Stinky Tofu. Let's go! Okay, so ayan. Ito po ang in-order natin. Stinky Tofu, tapos isang flour noodles. Yung parang nandun sa Simending, meron sila ditong counterpart. I mean, meron din sila ditong product. Then, ayan yung kay ate, tapos kay mami na na Stinky Tofu at ganun din. So, nag-share na lang sila. Kaya lang tayo kasi guys, favorite natin tong Stinky Tofu and even this one. Let's go!